Ang problema dumadaan, dumarating, dumadaan lang yan. Pero panghawakan natin yung salita na hindi na tayo pababayaan, di ba? Tumaganda yung plano sa'yo. Sabi nga daw Jeremiah, Jeremiah 29:11, di ba? Yung, for I know the plans I have for you, declares the Lord, di ba? Plans to give you, at plans to prosper you, not to harm you, di ba? Yan pakaganda yung panghawakan natin, yung mga promise ni Lord sa atin. Brother Dante, kamusta ka na? Balita ko, nasa Pilipinas ka. Kailan ka nakabalik ng Kuwait? Okay lang naman ba? At ako'y kababalik ko lang nung December, last December. Kasi nga sa pag-aayos ng papeles ng madaming proseso eh. Kaya medyo natagalan. Balita ko nga minsan tinachat nga kita sabi mo nga sa akin regarding to your papers, talagang napakahirap ayusin. So, ano yung pinanghawakan mo at kumbaga talagang hinintay mo na maayos yung mga papeles mo, Ano lang kasi, napakahirap kasi ang proseso sa atin, no? Alam mo, naabutan pa siya ng kasi naabutan siya ng pandemic. So, yung process ng papeles, dumoble yung bagal. Kasi nga, alam naman natin yung pandemic, lahat ng naging stagnant pa. Tapos, walang yung no travel, yung walang pasok, ganon. So, yung haba ng panahon ng ng pagpaprocess, sumabot ng 1 taon, 2 taon nga eh. Almost, magda-2 taon yung pagpaprocess kasi nga, yung pandemic. Actually, sabi ng DFA sa akin kasi nga, 6 months yung suspension ng aking passport. So, 6 months plus pandemic. So, umabot ako ng mahigit 2 taon na ng pagpaprocess ng papeles. Ibig sabihin mo, nag-stay ka ng 2 taon sa Pilipinas? Almost, yes. Oo. So, kumbaga talagang nanindigan nga at pinanghawakan mo talaga na sabi, babalik ako ng Kuwait, parang gano'n. Oo. Yun ang stand mo, Opo, gano'n. Kasi nga, alam mo yun, kung may pananalig ka, alam mo yung umuwi ka sa Pilipinas, yung alam mo kung inilagay kang Panginoon sa isang lugar, tapos nagkaroon ka ng problema, alam mo, even yun sa atin Pero sabi nga niya, ang problema dumarating, dumadaan lang yan. Pero panghawakan natin yung salita na hindi na tayo pababayaan, di ba? Hindi tayo pababayaan. Malaki maliit man na problema, pareho lang yung problema pa rin. Pero ang problema nga sabi nila, harapin mo lang, huwag mong talikuran. Harapin mo lang, ilagak mo sa Panginoon, huwag mong ilagay dito sa ilagak mo sa Panginoon. Huwag mong masyadong i-stress yung sarili mo dahil sabi nga niya, hindi nga naman niya bibigyan ng problema hindi mo kakayanin Kasi the more na nai-stress ka, the more na pinapahirapan mo yung sarili mo na instead na ilagat mo sa Kanya, i-pray mo sa Kanya, gumawa ka ng mga bagay na paraan para doon sa mo. Kasi bibigyan ka rin naman ng niyang paraan Pero ang pinaka-importante kasi dyan, yung faith mo sa Kanya na tutulungan Kanya, siya rin naman ang gagawa ng way para malutas yung problema. Pero sabi nga nila, maghintay ka kasi yung iniisip mo na paraan para dun sa problema, mas maganda yung paraan ng Panginoon para maayos yung problema. Ganun lang yung sa akin. Yung pinanghawakan ko talaga sa Kanya ay hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya talaga yung problema maayos din sa kaparaanan ng Panginoon. Amen. So, napakaganda po, mga super din ang paliwanag po ng ating si Brother Dante, na galing pong Pilipinas. Muli, Brother Dante, nandito ako na muli sa Kuwait. Kamusta naman po yung trabaho nyo ngayon dito?
bilang isang OFW? Okay naman po kasi nga bumalik ako dito sa Kuwait. Yun yung sabi ko sa iyo, no, Brother Dante, ano, kumbaga, kamusta naman yung bagong trabaho mo sa Kuwait? Ano naman ang ano yung ano dati nun? Yung pa rin ba yung dati mong trabaho? Yung binalikan mo or new company ka na? Yes po, yun pa rin naman yung yung trabaho ko. Kasi I'm so blessed, no, kasi yung company ko talagang napakabait yung aking amo. Nagkaroon ng ako ng problema, pinadalan pa rin ako ng ng visa. Sila pang gumastos, wala akong ginastos. So, napakaganda, no? Sabi ko nga sa inyo, yung plano ng Panginoon at saka yung plano mo, mas maganda yung plano sa iyo. Sabi nga daw Jeremiah, Jeremiah 29:11, no? 'Di ba? Yung for I know the plans I have for you, declares the Lord, 'di ba? Plans to give you at plans to prosper you, not to harm you, 'di ba? Yan pakaganda yung panghawakan natin, yung mga promise ni Lord sa atin. At hindi lang panghawakan, kundi talagang pagbulay-bulayan natin, i-remind natin lagi yun sa Panginoon. Kasi the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na i-bless na tayo, the more na gumagaan ang mga natin, gumagaan yung natin, yung loob natin, darating mo ng problema, doon magaan, nagiging smooth ang lahat, nagiging ang tawag ito, yung ang tawag ito, yung So narinig ko po sa inyo, kumbaga, yung pagbabalik nyo sa bansang Kuwait ay sabi mo nga so blessed, ibig sabihin talagang kumbaga ipinrovide ng Panginoon lahat ng kumbaga package deal yung binigay ni Lord, sabi mo nga kanina, pinadala ka ng visa, hindi ka gumastos, kumbaga amo mo yung gumastos, so matatawag natin doon talaga you are so blessed, o sa ngayon, andito ka sa bansang Kuwait habang nagtatrabaho, matanong ko lang, Brother Dante, so patuloy ka pa rin ba sa pag-church o umaattend ka pa ba ng church o may ina-attendan ka ng church o saan ka na-attend? Amen. So, I'm so blessed, no? Kasi lahat sabi ko nga, lahat ibinalik sa akin, ibinalik ko din sa at patuloy pa rin akong nagsisilbi sa Panginoon kasi nga nasa puso natin yun, yung pagsisilbi sa Panginoon, sa puso natin ito, hihanap-hanap talaga natin yun. Kasi kung nasa puso mo siya, kahit sa ka pumunta sa Pilipinas man ka, kahit sa man, kahit sa sang lupalop ng mundo, kung talagang nandito siya sa puso mo, hahanap-hanapin mo. Binalik pa rin ako sa dati kong church. Sila pa rin yung kasama ko ngayon. So, matanong ko lang, natutuwa naman ako doon sa sinabi mo na kumbaga nagpapatuloy ka sa pag-church, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, at yun naman talaga yung nararapat, so makikita natin yung pagpapala sa iyo sobra-sobra, kumbaga ibalik po natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin, So ngayon, anong pangalan ng church ang iyong sa umaten? AHCCCII. Di ba, bali nagpalit lang ng kasi nga yung dati na pandemic kasi maraming Ibig mo sabihin, yung pagkakaalam ko doon sa sinabi mo, AXIA, Axia. Abundant Christian Church o Harvest, International Corporation. Ibig sabihin noon, yun yung inaatinan mo ngayon. Yes, Abundant po. Church, Harvest Yes. Christian Church, Yes, So, po. napakaganda po nung, kumbaga, Brother Daddy, nawa, magtuloy-tuloy po kayo sa paglilingkod po sa Panginoon habang po kayo ay naririto sa panawagan sa Kuwait. Gamitin po kayo ng Panginoon sa ating bahay-sambahan, At naway po, Brother Dante, ano yung maibibigay niyong mensahe naman doon sa mga kapwa OFW natin na sa pinagdaanan po ninyo ay kailangan ano ba yung panghawakan natin, at ano po yung surely na talagang wag nating iiwanan, na talagang kung tayo mga hawak doon ay naniniwala po tayo, prosperity ang kapalit po nun, katulad nga po ninyo, nanindigan kayo doon po sa tiwala na binigay ng Panginoon sa inyo at ngayon, prosperity po yung nagaganap sa buhay nyo dahil binalik po kayo sa bansang Kuwait, So napakaganda po nung
Ngayon brother Dante napakaganda po ng mga message po ninyo, naging karanasan niyo, kumbaga isang testimony bilang isang Kristiyano po talaga na may paninindigan sa pananampalatayang tinitindigan po ninyo. Yun po yun. At ngayon, nais ko po na ano po yung magiging mensahe po ninyo sa mga kapwa natin OFW na naririto na matagal na rin po sila nakikibaka dito sa Bansang Kuwait. Hindi lang po sa Bansang Kuwait, sa iba't ibang sulok po ng mundo, may mga OFW po na katulad nating matagal na po tayo, So, ano po yung may bibigay niyong mensahe o encouragement sa kanila? Patuloy po sila sa kanila po hangarin o adikain o mga pangarap sa buhay po nila. Amen. Sa mga sa mga katulad kong OFW, no, saan man ako sa mundo, alam niyo, ano lang, laban lang talaga. At unang-una sa lahat ay huwag natin walain yung natin, Lord natin sa puso. Talagang lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba, at unahin natin siya sa buhay natin. Ipamuhay natin at ipangalat yung salita niya, at gumawa tayo ng tama para sa sa kapwa natin, no? At saka yung mga problema, even yan talaga na dumarating sa ating kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng problema, pero sabi nga nila, walang problema hindi nalulutos na 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 ibinigay sa atin ng Panginoon. Ilagak lang natin sa Kanya, at siya rin ang tutulong sa atin. Siya rin ang gagawa ng ng paraan, no? At sa lahat ng mga OFW na katulad ko, no, habang nandito kayo sa abroad, maging wise, maging positive. Yan, maging positive ka lagi. Never give up, nga sabi nila. Never give up, be positive. Hanggat nandito, habang nagtatrabaho, maging wise ka. Hanggang maaari magkaroon ka ng habang nandito, habang may pera, habang kumikita ka. Pero sabi nga nila, walang lifetime na dito sa abroad. Kaya maging wise ka, mag-invest ka, or basta sabi nila, muna, ilagak mo muna yung mga plano mo sa Panginoon. Dahil yung mga plano mo, mas maganda yung plano niya para sa iyo. Huwag mo kalimutan ng Panginoon, kasi siya ang ating nagbibigay sa atin ng siya ang provider natin. Siya rin ang nagbi-bless sa atin. Siya rin ang nakakaalam lahat. Ilagay natin dito, unahin natin siya. Amen. So, Brother Dante, maraming salamat po sa mensahe po ninyo. Narinig po namin, at naway po ito maging encouragement sa mga OFW sa nagsulok po ng mundo kayo naroroon. Ang tanging lang po natin panghawakan yung pangako ng Panginoon. At kung po tayo panghahawakan po natin mga OFW, ang pangako po ng Panginoon ay panigurado po tayo na tayo po ay dadalhin niya sa masaganang pamumuhay. Katulad po na ni Brother Dante na patuloy po siyang naglilingkod sa Panginoon at patuloy niyang ibinibigay yung oras niya sa Panginoon, ay nakita po natin yung prosperity sa buhay po niya. At marami pong inayos ang Panginoon sa buhay niya. Kumbaga, yung mga pag-aayos ng Panginoon sa buhay niya, ito po isang napakalaking blessing. So mga OFW, kung napanood niyo itong mga ng video ito, at naway po ito ay maging aral din po sa atin bilang isang OFW, na maging wise tayo, at hindi po ito yung ating tunay na destinasyon. Babalik din po tayo sa bansang Pilipinas, at pagbalik po natin sa bansang Pilipinas, kailangan po ay meron po tayong invest o meron tayong naipon upang sa ganun po ay kumbaga makita po natin yung pinaghirapan. Amen. Napakaganda po kaya ang dapat pong gawin natin mga OFW, ano man po ang ating mga hangarin sa buhay natin o lahat ng aspeto ng buhay natin, kailangan pong pagkatiwala lang natin sa Panginoon, because God is our provider. All we have is belong to God. Lahat po ng mayroon tayo ngayon, ito ay nagmula po sa Panginoon. At hindi po ito nangyari sa buhay natin sa sariling kalakasan natin at kakayanan natin. Ito hindi po sa biyaya po ng Panginoon.